Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Ang ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan sa silangang bahagi ng ating bansa ay ang patuloy na epekto ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko. Samantala, ito namang Intertropical Convergence Zone o yung salubungan ng hangin mula sa Northern and Southern Hemisphere, magdudulot rin ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras dito sa southern portion ng Mindanao. At bahagyang humina pa nga or tumaas yung axis ng ating northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan na kung saan nakakaapekto na lamang ito sa area ng extreme northern Luzon. Kaya for the next 24 hours, silangang bahagi ng ating bansa makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng easterly. Samantala itong southern portion ng Mindanao, maging sa area ng Palawan, asahan rin natin yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ. At sa kasalukuyan, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area at nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa epekto ng northeast monsoon o yung hanging amihan, asahan pa rin natin yung mga kaulapan at mataas sa tsansa ng pag-ulan sa may extreme northern Luzon dito sa area ng Batanes at Babuyan Island. Samantala, dahil naman sa easterlies, makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan, mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dito sa area ng Cagayan, Isabela, sa bahagi ng Aurora, Quezon, pati rin dito sa Bicol region. Kaya eastern section ng Luzon, maghanda pa rin tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding at landslides dahil inasahan natin na malalakas pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan ngayong araw. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay maaliwala sa panahon muli ang ating inaasahan ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Magdala pa rin tayo ng payong dahil nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi. Sa area naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil na rin sa epekto ng easterly, sasana rin natin yung mga pag-ulan. Mataas ang tsansa ng kaulapan at mga pag-ulan sa may Central Visayas, maging dito sa Eastern Visayas, sa area ng Caraga, Northern Mindanao, pati na rin dito sa eastern portion ng Davao Region sa may Davao Oriental. Samantala dahil naman sa epekto ng ITCZ na kasalukuyan nga umiiral sa southern portion ng Mindanao, makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan. Possibly sustain yung mga pag-ulan na ito sa may Zamboanga Peninsula at sa may Palawan. Kaya malaking bahagi ng Visayas, pati na rin itong southern and eastern section sa Mindanao, pati sa area ng Palawan, maghanda rin po tayo sa mga banta ng posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung malalakas at tuloy-tuloy yung pag-ulan na ating mararanasan. Samantala for the rest of Visayas, so itong Western Visayas area, Negros Island region, pati na rin itong nalalabing bahagi ng Mindanao, generally fair weather muli ang ating inaasahan ngayong araw, pero nandyan pa rin yung mga tsansa. So as early as tanghali, posible nang mamuo yung mga thunderstorms, localized thunderstorms sa posibleng magbagsak ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan sa dakong hapon o sa gabi. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa northern and eastern seaboards ng Luzon at Visayas dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so for the next 4 days, so starting tomorrow, araw ng linggo, inasahan natin na magpapatuloy pang mag-shift southward or bababa pa yung axis ng ating ITCZ na kung saan posible na lamang itong magdulot ng mga pag-ulan dito sa area ng Palawan. So possible itong area ng Zamboanga Peninsula at malaking bahagi pa ng Southern Mindanao. Mababawasan na yung mga malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan over these areas. So magiging isolated rain showers or thunderstorms na lamang yung panahon na ating inaasahan. Samantala, magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan na dulot ng easterly sa silangang bahagi ng ating bansa. So muli, yung silangang bahagi po ng ating bansa, itong nagsisimula yan sa Northern Luzon, sa may Cagayan, Isabela, sa may Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern and Central Visayas, Caraga, at Northern Mindanao. So for tomorrow, asahan pa rin natin ang papatuloy yung mga pag-ulan over these areas, dulot yan ng easterly. Samantala, yung axis pa rin ng northeast monsoon, patuloy na magdudulot ang mga pag-ulan dito sa extreme northern Luzon, sa may Batanes at Babuyan Islands.
Pagsapit naman ng Lunes hanggang sa Miyerkules, may inaasahan tayong bugso o surge ng ating northeast monsoon na kung saan makakaapekto ito sa malaking bahagi ng northern Luzon. Kaya sa mga susunod na araw, in anticipation sa surge ng northeast monsoon na ito, posible pa tayo mag-issue ng gale warning dahil posible tayong makaranas ng maalong karagatan dito sa seaboards ng extreme northern Luzon. And in addition sa pag-iral ng ating northeast monsoon, ay makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan na dulot ng shear line sa mga sunod na araw na kung saan yung axis dito posible magdulot ng mga pag-ulan dito sa area ng Cagayan at sa Isabela. Sa axis naman ng ating ITCZ in the coming days from Monday to Wednesday ay mas mag-shift pa southward yung axis ng ating ITCZ na kung saan mababawasan yung epekto sa area ng Palawan. So, generally improving weather conditions ng ating mararanasan over Palawan and most of Mindanao pagsapit ng Lunes hanggang sa Miyerkules. Gayunpaman, dahil nga sa epekto ng easterlies at ng shear line, itong eastern sections pa rin ng Luzon at Visayas makakaranas ng pag-ulan. Kaya maghanda pa rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at landslides sa eastern section ng ating bansa in the coming days. So, sa kasalukuyan, wala pa nga tayong minomonitor na low pressure area o anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya nananatiling malit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo na posibleng makaapekto sa ating bansa within the next 3 to 5 days.